Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Grade 4, Quarter 3, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin ang ikatlong markahan. Mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga pagbabagong pisikal sa sarili. Ikalawa, naisasagawa ang mga paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Mga nilalaman. Una, mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ikalawa, paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Maraming pagbabago ang kakaharapin mo. May pagbabagong pisikal na magdudulot ng hamon sa iyo. Kaugnay ng mga pagbabagong magaganap sa iyong pagkatao ang pangangalagang dapat mong makamit. Kasabay nito, ang mga tungkulin dapat gampanan sa sarili at pantahanan. Panuto, bilang isang mag-aaral na nasa ika-4 na baitang, may mga pagbabagong nagaganap sa iyong katawan. Upang tayo ay magabayan sa ating talakayan, ating bigyang pansin ang mga sumusunod. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga bahagi ng katawan na natukoy ninyong may pagbabago ngayong kayo ay nasa ika-4 na baitang? Maaaring ito ang kasagutan. Ang mga bahagi ng katawan na nagbago ngayong nasa ika-4 na baitang ay ang tangkad, boses, balat, maaaring nagkaroon ka na ng pimples, kamay at paa, lumaki ito, at buhok, mas maraming tumubo. Ano-anong mga pagbabago ang mga ito? Ang mga pagbabagong ito ay pisikal, tulad ng pagtangkad, pagbabago ng boses, pagkakaroon ng pimples, paglaki ng kamay at paa, at pagtubo ng mas maraming buhok. Bakit kailangang matukoy ang mga pagbabagong ito sa pagdadalaga at pagbibinata? Kailangang matukoy ang mga pagbabagong ito upang mas maunawaan ang normal na proseso ng paglaki, makapag-adjust sa mga pagbabago at mapangalagaan ang kalusugan at sarili. Narito ang mga bokabularyo na ating aalamin ngayong araw. Panuto, pagtapatin ang mga salita sa hanay A sa kanilang mga kahulugan sa hanay B sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga letra. Narito ang iyong sasagutan. Adam's apple o gulong-gulungan, pisikal na katangian, regla, puberty o adolescent stage. Sagutin natin. Una, ito ay tumutukoy sa panlabas na anyo ng isang tao. Ang sagot, pisikal na katangian. Ikalawa, ito ay normal na paglabas ng dugo mula sa ari ng babae na nangyayari bilang bahagi ng kaniyang buwanang cycle. Tinatawag din itong period o buwanang dalaw. Ang sagot, regla. Ikatlo, ito ay matatagpuan sa bandang ibaba ng leeg
ng mga kalalakihan na nagiging sanhi ng pagbaba o paglaki ng kanilang boses o sa lalagukan? Ang sagot, Adam's apple o gulong-gulungan. Ika-4, ang yugto ng buhay ng isang nagdadalaga at nagbibinata sa gulang na 10 hanggang 16. Ang sagot, puberty o adolescence stage. Una at ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, natutukoy ang mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Paggamit ng Venn diagram. Para sa paggamit ng Venn diagram, gagamitin ang mga kasagutan ng mga mag-aaral na naibigay sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Narito ang panuto. Batay sa mga naibigay ninyong impormasyon tungkol sa mga pagbabagong pisikal sa pagdadalaga at pagbibinata, isulat o ilagay ang mga pisikal na pagbabago na makikita o napapansin sa lalaki at babae sa gitna ng dalawang bilog. Ilagay o isulat ang mga pagbabagong pisikal na nakikita sa babae o lalaki batay sa inilagay na kategorya. Narito ang Venn diagram. Lalaki, babae, at ang nasa gitna ay ang pagkakatulad. Isulat ito sa iyong kwaderno. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang pagdadalaga at pagbibinata o puberty stage? Ang sagot, ito ang yugto ng buhay kung saan nagkakaroon ng pisikal at hormonal na pagbabago bilang paghahanda sa pagiging adulto. Ikalawa, ano-ano ang mga pagbabagong pisikal na nangyayari sa panahon ng pagdadalaga? Pagbibinata. Narito ang sagot. Pagdadalaga, pagkakaroon ng regla, pagtubo ng dibdib, at buhok sa kilikili at ari. Pagbibinata, pagbaba ng boses, pagtubo ng bigote at balbas at paglaki ng balikat. Ikatlo, bakit kailangang malaman ang mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Ang sagot, upang maunawaan ang proseso ng paglaki at matutunan ang tamang pangangalaga sa katawan. Basahin natin at unawain. Ang pagdadalaga at pagbibinata ay isa sa pinakamasaya, ngunit sa iba ay nakakabahala na pangyayari sa buhay ng bawat tao. Nangyayari ang mga pagbabago sa katawan ng isang tao sa pagitan ng 10 hanggang 16 na taong gulang. May mga pagbabagong nagaganap sa isang bata sa panahon ng puberty stage. Ito ay sanhi ng kanyang pituitary gland na naghuhudyat sa ibang bahagi ng katawan na may kinalaman sa kasarian. Ang glandulang ito ay tumutukoy sa paglaki ng katawan at pag-unlad ng kaisipan. Narito ang mga pagbabagong pisikal para sa mga lalaki. Pagsulong ng taas at bigat. Paglapad ng balikat at dibdib. Paglitaw ng gulong-gulungan o Adam's apple. Paglaki ng mga kalamnan sa braso at binti. Pagbabago ng timbre ng boses. Pagkakaroon ng mga balahibo. Pagtubo ng bigote o balbas. Pagtubo ng pimple o acne. Narito naman ang mga pagbabagong pisikal para sa mga babae. Pagsulong ng taas at bigat. Paglapad ng balakang.
pagkakaroon ng korte ng katawan, pagkakaroon ng mga balahibo, paglaki ng dibdib, pag-umpisa ng regla, at pagtubo ng pimple o acne. Isa-isahin natin. Pagsulong ng taas at bigat. Tumataas at lumalaki ang katawan ng mga kabataan ng mabilis kapag sila ay dumadaan sa yugto ng puberty. Pagbabago ng boses. Karaniwang mas lumalalim ang boses ng mga lalaki habang sila ay nagbibinata at maaaring magkaroon ng pagbabago sa tono ng boses ng mga babae. Ngunit hindi ito ganon katindi tulad ng mga lalaki. Pagtubo ng pimples o acne. Ang pagbabago sa hormonal na sistema ng katawan ay maaaring magdulot ng pag-usbong ng pimples o acne na karaniwang kinakaharap ng mga kabataan sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga. Paglalapat at pag-uugnay, gallery walk. Ang bawat mag-aaral ay magdadala ng kanyang larawan mula kindergarten hanggang siya ay nasa ika-4 na baitang. Ang mga larawang ito ay itidikit sa bawat timeline na nasa sulok ng silid-aralan. Ang guro ay magbibigay ng mga pamantayan para sa gallery walk. Narito ang mga pamantayan. Una, ang bawat grupo ay bubuuin ng 3 hanggang 5 mag-aaral. Ikalawa, sa bawat timeline tutukuyin ng bawat grupo ang mga bahagi ng katawan na may pagbabago at isulat ang mga ito sa papel na dadalhin nila. Ikatlo, ang direksyon ng gallery walk ay magsisimula sa sulok ng silid-aralan kung saan matatagpuan ang mga larawan ng mga mag-aaral noong sila ay kindergarten hanggang sa ika-4 na baitang. Ika-4, ang bawat grupo ay bibigyan ng 3 hanggang 5 minuto para sa gawain. Upang maging maayos ang gawain, bibigyan ng diin ng bawat grupo ang pagiging tahimik at responsable ng mga kasapi. At habang ang bawat grupo ay nakapwesto sa isang bahagi ng timeline, isulat ang mga kapansin-pansing mga pisikal na pagbabago. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, hatiin ang klase sa mga grupo na binubuo ng 4 hanggang 5 miyembro. Bawat grupo ay bibigyan ng isang kagamitan o consumable na gamit sa pangangalaga ng sarili, pati na rin ang activity sheet. Sagutin ang mga tanong sa activity sheet base sa gamit na naitalaga sa inyong grupo. Pinatnubayang pagsasanay, para sa gawain, magpares at gamitin ang ibinigay na worksheet, lagyan ng isang check ang hanay kung ang kagamitan ay pansarili lamang at 2 check kung maaaring gamitin ng ibang kasapi ng pamilya. Sa huling hanay, isulat ang paliwanag kung para saan o papaano ginagamit ang kagamitan. Ito ay nahahati sa 4 na kolum. Una ay kagamitan, ikalawa ay pansarili, ikatlo ay pampamilya at ang panghuli ay gamit. Una, sepilyo, ikalawa, bimpo, ikatlo, suklay, ika-4, nail cutter at ika-5, sabon. Ika-6, shampoo, ika-7, hairbrush, ika-8, toothpaste, ika-9, mouthwash, at ika-10, tuwalya. Narito ang mga pamantayan. Sagutan ang mga gabay na tanong at isulat ang mga kasagutan sa activity sheet. Bibigyan ng 5 minuto ang bawat pangkat para sa gawaing ito.
Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang tawag sa naibigay na kagamitan sa inyong grupo na gamit sa pangangalaga ng katawan? Ikalawa, bakit ito ginagamit bilang kagamitan sa pangangalaga ng katawan? At panghuli, paano ito ginagamit sa pangangalaga ng katawan? Mga kagamitan sa katawan. Una ay ang sabong pampaligo. Inaalis nito ang dumi at libag sa katawan. Nagbibigay din ito ng mabango at malinis na amoy sa katawan. Banlawang mabuti bago ilagay sa habonera. Tiyaking ito ay tuyo bago itago. Mas maganda kung ang habonera ay may takip upang kahit papaano maiiwasan na ito ay gapangan ng ipis. Ikalawa ay ang bimpo. Ginagamit itong pangkuskos sa buong katawan upang maalis ang nakadikit na dumi at libag sa balat. Ikatlo ay tuwalya. Ginagamit itong pantuyo ng katawan pagkatapos maligo. Narito naman ang mga kagamitan para sa buhok. Una ay ang shampoo. Inaalis nito ang mga nakakapit na dumi at alikabok sa ating buhok. Nagbibigay din ito ng kaaya-ayang amoy. Ikalawa ay suklay o hairbrush. Inaayos nito ang buhok at tinatanggal ang gusot ng buhok. Sunod naman ay ang kagamitan para sa bibig at ngipin. Una ay ang sepilyo. Ginagamit ito upang tanggalin ang mga pagkaing dumikit o sumingit sa pagitan ng mga ngipin. Ikalawa ay ang toothpaste. Pinipigil nito ang pagdami ng mikrobyo sa loob ng bibig. Karamihan sa mga toothpaste ay may fluoride na nagpapatibay sa mga ngipin. Ikatlo ay ang mouthwash. Tumutulong ito sa pagpuksa ng mikrobyong namamahay sa loob ng bibig na nagiging sanhi ng di kanais-nais na amoy ng hininga. Pinananatili rin ito ang mabangong hininga. Narito naman ang kagamitan para sa kuko. Nail cutter. Ginagamit itong pamputol ng kuko sa kamay at paa. Mas malaking nail cutter ang ginagamit para sa kuko sa paa. Nail file o panliha. Ginagamit ito upang pantayin ang kuko. Dumako na tayo sa ika-4 na araw, paglalapat at pag-uugnay. Kumpletuhin ang pangungusap para maisakatuparan ang gawain. Ang mga mag-aaral ay kukuha ng kapareha. Ang isa sa kanila ay mauuna sa pagkumpleto ng pangungusap at susunod ang kapareha. Narito ang pangungusap. Ang isang halimbawa ng kagamitan na gamit sa pangangalaga ng sarili ay patlang. Ito ay ginagamit upang patlang. Dugtungan ito kasama ang iyong kapareha. Pabaong pagkatuto. Tanong, tugon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga pagbabagong pisikal sa aking sarili? At paano ko irerespeto ang mga pagbabago sa aking sarili at sa kapwa ko mag-aaral? Pagninilay sa pagkatuto. Una, ang aking natutunan ngayon ay dugtungan. Ikalawa, pagkatapos ng aralin na pagtanto ko na dugtungan. At panghuli, bilang mag-aaral, gagamitin ang aking napag-aralan sa pamamagitan ng dugtungan. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Dumako na tayo sa ating pagsusulit.
Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sapat lang kung ito ay tama o mali. Una, ang maayos at mabigkas na paggayak ay walang kinalaman sa kalinisan ng pangangatawan. Ang sagot ay mali. Ikalawa, mas mahalagang maglaro at manood ng telebisyon kaysa matulog. Ang sagot ay mali. Ikatlo, ang batang kulang sa tulog ay masaya at masigla. Ang sagot, mali. Ikaapat, ang batang malusog ay dapat kumain ng 5 beses sa isang araw. Ang sagot, mali. Ikalima, mabuti sa ating katawan ang pagkain ng madahon at maberdeng gulay. Ang sagot, tama. Ika-6, ang pag-inom ng maraming soft drinks ay nakakatulong sa regular na pagdumi. Ang sagot, mali. Ika-7, kailangan natin ang disiplina sa lahat ng bagay upang mapanatili ang ating kalusugan. Ang sagot, tama. Ika-8, matulog lamang ng di bababa sa 5 oras. Ang sagot, mali. Ika-9, isaisip lagi na kumain ng maraming pagkain. Ang sagot, mali. Ika-10, mahalaga ang pagkakaroon ng regular na schedule sa pag-eehersisyo. Ang sagot, tama. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!